Para sa maraming tao, ang mga drones ay nanatiling laruan na maaring ilipad sa kalangitan at kontrolin para sa aliwan. Ngunit sa katotohanan, ang mga maniobra ng kagamitan ay naging isang mahalagang bahagi ng modernong lipunan at siyensya na tumutulong sa pagpapapalit-palit ng apoy, operasyon ng paghahanap at pagliligtas, at pagsubaybay sa mga misteryosong mga pangyayari. Kung mayroon ka pa ring duda sa kanilang kahusayan, ang video na ito ay tutulong upang pawiin ang iyong mga pag-aalinlangan. Naway masihan ka sa panunood, kaibigan. Ang pangunahing layunin ng mga wind turbine ay gawing elektrisidad ang enerhiyang kinetics ng hangin. Para sa ilang mga mapang-ahas, ang mga teknikal na strukturang ito ay nagiging isa pang paraan upang makuha ang isang patak ng adrenaline. Narito ang isa sa kanila. Nagpasya ang may-ari ng drone na masuri ng mas malapitan kung paano tignan ang mga wind turbine mula sa itaas. Natuwa siya nang makita niya na may isang tao na nakahiga sa ilalim ng nalalambot na sinag ng araw sa tuktok nito. Nararapat lamang natandaan na ang taas ng windmill na ito ay 100 meters na katumbas ng isang gusali na may 37 na palapag. Ngunit wala namang anumang kasuotang pangkaligtasan ang taong nagpapahinga doon. Nakakatakot isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung siya ay masadlak sa kapahamakan. Ang pangalan ng mapanagumpay ay hindi alam ng may akda ng video. Maaaring isang manggagawa sa pagme-maintain ng wind turbine na nagpasya ng magpahinga ng sandali sa gitna ng kanyang mapanuring trabaho. Sa Uruguay, may lokal na atraksyon na tinatawag na ship graveyard. Ngayon ay inanyahan kita na mas mapansin ito at syempre ang ating pangunahing gabay para sa segmentong ito ay isang drone. Ang ship graveyard ay naging isang repositoryo para sa maraming mahalagang exhibit na natagpuan sa tubig ng baybayin ng La Plata at Karagatang Atlantiko. Noong ika-16 na siglo, ang baybayin ng La Plata ay bahagi ng isang abalang ruta ng kalakalan. Ang mga Spanish galleons na puno ng ginto ay dumaraan sa baybayin noong panahon iyon. Dahil sa matinding bagyo at pag-atake ng mga pirata, ilang barko mula sa panahon iyon ang bumagsak sa kalapit bayan at nanatiling nakatanim sa ilalim ng karagatan ng Uruguay hanggang sa kasalukuyan. Kasama sa mga exhibit sa ship graveyard sa Uruguay ay ang barkong puno ng ginto at pilak ng mga barya, mga bangka ng pangingisda at marami pang ibang sasakyan na nakaranas ng puwersa ng kalikasan sa riyon na ito. At sa tulong ng mga drones, bawat isa sa inyo ay maaring makakita sa kanila mula sa kaginhawaan ng inyong mga tahanan. Hindi ganun kalayo sa ating mga panahon ang mga taong nawawala sa kalikasan na halos walang pag-asa na matagpuan. Kung ikukumpara sa mga helicopter, mas maliksi ang mga drones at hindi rin kailangan ng malaking gastos para sa pagpapalipad nito. Kahit ang mga drones ay naging isang mahalagang kagamitan para sa mga kupunan ng paghahanap at pagliligtas. Noong 2017, 2 turista at isang golden retriever ang nawawala sa hiking trail sa Pike National Forest sa Colorado. Nagawang tumawag ang mga takot na individual ng tulong, ngunit wala silang kaalaman kung saan sila naroroon. Agad-agad pagkatapos ng tawag ng turista sa 911, napagpasyahan na hanapin ang mga ito sa kagubatan kung saan sila maaring naroroon. Sa tulong ng drone, natagpuan ang mga nawawalang individual 2 oras matapos silang humiling ng tulong. Narito ang isa pang halimbawa kung paano ang mga drone ay epektibong tumutulong sa mga paghahanap. Sa Norfolk County, isang dachshund ang nawala habang naglalakad kasama ang kanyang may-ari. Ang mga drone rin ay ginamit sa paghahanap sa aso at natagpuan ito matapos ang 2 araw. Nalaman na bumagsak ito mula sa isang bangin habang kinukuhan ng litrato ang karagatan. Ang dachshund ay natagpuan na buhay sa isang maliit na pampang na bato. Kung hindi dahil sa tulong ng drone, malamang na hindi ito matatagpuan. Sa Timog Sudan, sa lungsod ng Nile Valley, matatagpuan ang malawakang marais ng Sud. Ito ang pinakamalaking freshwater wetland sa buong mundo na sumasakop sa isang lugar na may 57,000 square kilometers. Ang marais ay umaabot ng 500 kilometers mula hilaga hanggang timog at mahigit 200 kilometers mula silangan hanggang kanluran. Kilala ang Sud sa mayamang flora at fauna nito. Ito ay tahanan
ng mga halos 400 uri ng mga ibon at 100 uri ng mga hayop. Maraming iba't ibang uri ng halaman ang tumutubo dito. Sa kabila ng kahalayan, may mga tao rin na naninirahan dito. Dahil sa tulong ng mga drones, ang mga scientifico ay nakapag-obserba sa kultura at pamumuhay ng tribu ng Nuer na naninirahan sa mga kondisyong tila hindi ka nais-nais. Natuklasan na ang mga tao dito ay hindi nararamdaman ang pagkakabukod mula sa mundo. Nangangaso, nag-aalaga ng hayop at nagbubugid sila. Bumubuo sila ng mga bundok-bundok na tahanan na may mga bubong na hugis, kono at pader na gawa ng mga sanga, clay, tae at dayami. Dahil sa mataas na kahalayan, kailangan nilang buhayin ang kanilang mga tahanan kada 5 o 6 na taon. Tunay nga maselan mamuhay sa mga islet sa sud. Dahil maraming buhaya dito at maaring magsabog ang mga parte ng halamanan na marais anumang oras. Sa mga pagkakataong ito, ang mga drone ay nagiging sandigan natin upang makita ang mga bagay na mahirap maabot at kung minsan ay nakatago sa ating paningin. Ngayon inanyayaan kita sa isang maikling paglalakbay sa California, ghost town ng Podi. Na-access ito sa pamagitan ng video na kinunan ng isang drone. Itinatag ang Podi noong gold rush ng mga dekada 1860. Ang founder nito ay si William Podi na natuklasan ang malaking deposito ng ginto dito, ngunit agad na namatay sa isang bagyo ng niebe. Noong mga panahong iyon umunlad ang bayan hanggang sa taong 1976. Naging pangalawa itong pinakamalakas na industrial na lungsod sa estado. Maraming mga salon at iba't ibang lugar ng lipingan ang naglipa sa bayan. May sariling istasyon ng riles, makina ng pagprint at paaralan ang bayan. Gayon din naging kilala ang Podi sa mataas nitong antas ng krimen. Ngunit unti-unti itong nawala sa pag-usbong sa pagkadepleto ng mga yaman ng ginto. Noong 1917, napagpasyahan na buwagin ang riles. At noong dekada 1930, may sunog na sumiklab na nagwasak sa karamihan ng bayan. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, itinalaga ang bayan bilang isang historic park. Inayos ang natitirang mga gusali upang ang mga turista ay makaranas ng atmosphere ng Wild West. Noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo ay ito ang kanilang ginawa. Ngayon, dahil sa magandang video ng mga tagagawa ng video na sina Russell Brown at Aaron Grimes na may kasamang GoPro-equipped drone, ang lahat ay maaaring makita ang mga tanawin ng American ghost town na ito. Ang sinkhole na kilala rin bilang void o collapse ay malalim na butas sa lupa na nabubuo dahil sa gawain ng tao o natural na mga pangyayari. Malalakas na pag-ulan, tagtuyot, pagkulaps ng mga lumang mina, mga alulod at maraming ibang mga salik ay nagdudulot ng pagkabuo ng mga puwang sa lupa. May iba't ibang hugis at diametro ang mga sinkhole. Maaring mangyari ito sa mga karagatan at dagat, sa mga bundok at disyerto at kadalasang napupuno ng tubig, ngunit maaari ring mapuno ng lava. Ang pinakamalalim na sinkhole sa mundo ay kilala bilang Dragon's Hole na matatagpuan sa South China Sea na may lalim na higit 300 meters. Ang Darpa Crater sa Karakum Desert ay tinatawag na gateway to hell dahil ito ay nag-aalab ng ilang dekada. Ang mga natural na mga pangyayaring ito ay medyo mapanganib. Yamang ang proseso ay nagaganap sa ilalim ng lupa at hindi sigurado kung aling bahagi ng lupa sa paligid ng isang nabuo ng sinkhole ang susunod na magigiba, kahit hindi ligtas na maging malapit sa mga sinkholes. Gayunpaman, dahil sa tulong ng mga drones, posible na hindi lamang kunan ng magandang litrato ang mga pasilidad na ito, kundi makita rin ang mga nilalaman nito. Ginagamit ng mga scientifico ang mga industrial drone na may multi-spectral camera para sa geological na pagsasaliksik ng mga sinkhole. At tunay ng mga kaibigan, ang mga drones ay nagpapahiwatig na talagang napaka-advance na ng ating technology. Ngunit alam nyo ba na ang ating Panginoong Diyos ay tumitingin sa ating lahat at nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Kaya naman pinabanggit sa Psalms 121 verse 5 to 8, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa
iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin at sa kanyang pagmamanman sa ating mga anak niya. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat po Panginoon sa patuloy na pag-aalaga sa amin, sa patuloy na pagmamanman, pag-iingat sa bawat isa. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pag-aalaga at pagmamahal sa bawat isa. Tulungan kami na laging ipasakop ang aming puso at kaluluwa sa inyo, ang aming buong pagkatao, upang sa ganon ay maging karapat-dapat po kami sa inyong banal harapan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.